Sa mundo natin ngayon, tila wala ng lugar na hindi kayang abutin ng mga tao, mula sa tuktok ng mga bundok, hanggang sa kailaliman ng mga kagubatan. Pero alam mo bang may mga lugar sa mundo, na kahit ang modernong teknolohiya, ay halos hindi makapasok. Mga lugar na napakadelikado, napakalamig, o sadyang hindi mo iisipin tirhan, ng kahit sinong matinong nilalang, at ang mas nakakagulat, ay may mga tao pa rin ang naninirahan, sa mga lugar na iyon. Kaya sa video na ito, ay samahan mo kami habang tinutuklas natin, ang mga pinaka nakakagulat na komunidad, na mahirap man paniwalaan, pero totoo. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Number 10, Oymyakon. Ang Oymyakon ay isang maliit na bayan, na matatagpuan sa Sakha Republic, Yakutia, sa Eastern Siberia, Russia, at kilala bilang isa sa mga pinakamalamig, na permanenteng tinatahanan na lugar, sa buong mundo. Matatagpuan ito sa lambak ng Oymyakon River, humigit kumulang 750 metro sa taas ng dagat, at may tinatayang populasyon, na 500 katao lamang. Noong taong 1933, naitala dito ang pinakamababang temperatura, sa kasaysayan ng Northern Hemisphere, na umabot sa negative 67.7 degrees Celsius, o negative 89.9 degrees Fahrenheit. Sa kabila ng matinding lamig, patuloy na naninirahan ang mga tao rito, dahil sa cultural na pagkakakilanlan, kabuhayan sa paghahayupan, o reindeer herding, pangingisda, at pagmimina ng mga mineral, katulad ng ginto. Bukod pa rito, sanay na ang mga residente sa ganitong klima, at may mga estratehiya silang ginagamit, gaya ng pag-init ng mga sasakyan 24/7, sa panahon ng taglamig, at paggamit ng makakapal na damit, mula sa balahibo ng mga hayop. Isa sa mga interesting facts dito, ay ang katotohanang halos imposibleng gumamit, ng mga indoor plumbing systems, dahil nagyayelo agad ang tubig sa mga tubo, kaya karamihan sa mga palikuran, ay nasa labas pa rin ng bahay. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang mga residente sa kanilang pamumuhay, dala na rin ng malalim na koneksyon sa kanilang lupain, at pamayan ng puno ng tradisyon, at katatagan. Number 9, Coober Ang Coober ay isang kakaibang bayan, na matatagpuan sa gitnang bahagi ng South Australia, humigit kumulang 850 kilometro sa hilaga ng Adelaide, sa rehiyon ng Outback. Kilala ito bilang Opal Capital of the World, dahil dito nagmumula ang mahigit 70% ng opal, sa buong mundo. Tinatayang mayroon itong populasyon, na nasa 1,300 hanggang 1,700 katao lamang, ang naninirahan dito, at binubuo ng mga mamamayan, na mula sa iba't ibang lahi at kultura. Ang pinakapambihirang katangian ng Coober ay ang mga underground homes, o tinatawag na dugouts, kung saan nakatira ang karamihan, ng mga tao dito. Ito ay dahil sa matinding init sa lugar, na umaabot ng higit 40 degrees Celsius tuwing tag-init, at ang sobrang init ng araw, ay halos hindi matiis, sa ibabaw ng lupa. Pero sa ilalim ng lupa ay mas malamig, at mas komportable ang pamumuhay. Bukod pa rito, mayroon ding underground na simbahan, hotel, bar, at maging museo. Isa sa mga nakakaaliw na facts tungkol dito, ay ang hitsura ng bayan na parang ibang planeta, kaya't ang ilang Hollywood films tulad ng Mad Max, Beyond Thunderdome at Pitch Black, ay kinunan dito. Sa kabila ng matinding kondisyon, ay nananatili ang mga tao rito, dahil sa pag-asa sa opal mining, kakaibang komunidad at turismo, na siyang pangunahing pinagkakakitaan, ng kanilang lugar. Number 8, Larinconada. Ang Larinconada ay isang lungsod, na matatagpuan sa rehiyon ng Puno sa timog silangang bahagi ng bansang Peru, malapit sa hangganan ng Bolivia. Ito ang pinakamataas, na permanenteng tirahang lungsod sa buong mundo, na nasa tinatayang taas na 5,100 metro, o 16,732 talampakan, sa ibabaw ng dagat. Sa kabila ng matinding lamig, kakulangan sa oxygen, at kawalan ng maayos na infrastruktura, katulad ng kuryente, tubig at sistemang sanitasyon, tinatayang mahigit 50,000 katao ang naninirahan dito, at karamihan ay mga miners, at kanilang mga pamilya. Ang pangunahing dahilan, kung bakit maraming tao ang nagtitiis manirahan sa Larinconada, ay dahil sa pagmimina ng ginto, kung saan ang lugar, ay matatagpuan sa ilalim ng isang glacier, at sa paligid ng bundok, na puno ng gold deposits.
Marami sa kanila ang umaasa sa sistemang tinatawag na kachoreo, kung saan pinapayagang magmina ng walang bayad ang mga manggagawa sa loob ng ilang araw, kapalit ng pagtatrabaho ng walang sweldo sa ibang araw. Bagamat delikado at kulang sa serbisyong publiko ang buhay dito, ang posibilidad na makahanap ng ginto at makaahon sa kahirapan ang nagtutulak sa mga tao na manatili sa Larinconada. Number 7. Whittier. Ang Whittier ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa estado ng Alaska sa Amerika, sa timog silangang bahagi ng Anchorage, at nasa loob ng Prince William Sound. Kilala ito bilang isa sa mga pinakakakaibang komunidad sa buong mundo, dahil halos lahat ng humigit kumulang 200 hanggang 300 residente nito ay nakatira sa iisang gusali lamang, ang Begik Towers, isang 14 na palapag na estruktura na dati ay bahagi ng isang military facility noong World War II. Sa sobrang isolated ng Whittier, tanging isang tunnel lamang ang nag-uugnay dito sa iba pang bahagi ng Alaska, ang Anton Anderson Memorial Tunnel, na may habang 2.5 milya at ginagamit ng palitin ng mga sasakyan at tren. Bukod sa pagiging gateway sa mga glacier at marine wildlife ng Prince William Sound, kilala rin ang Whittier sa sobrang lamig at maulan na panahon, kung saan umaabot sa halos 200 na araw ang may ulan o nyebe kada taon. Maraming nananatiling nakatira rito dahil sa trabaho sa lokal na pantalan, turismo, at sa kagustuhang mamuhay sa isang tahimik at malapit na komunidad. Sa kabila ng mga hamon, katulad ng extreme weather at limited access, pinipili ng mga residente ang Whittier dahil sa simpleng pamumuhay, ang ganda ng kalikasan sa paligid, at ang malalim na samahan sa loob ng kanilang komunidad. Number 6. Manshiyat Nasser. Ang Manshiyat Nasser, na kilala rin bilang Garbage City, ay isang informal settlement na matatagpuan sa silangang bahagi ng Cairo sa Egypt, sa ilalim ng Mokattam Hills. Tinatayang nasa 60,000 hanggang 70,000 katao ang naninirahan dito, at karamihan sa kanila ay bahagi ng Coptic Christian community, na kilala bilang mga Zabbalin, salitang Arabic na ang ibig sabihin ay para sa mga taga-kolekta ng basura. Ang lugar ay kilala sa buong mundo dahil ito ang tahanan ng isang sistema na manu-manong pagre-recycle ng basura, kung saan halos lahat ng basura mula sa Cairo, na may higit 20 milyong katao, ay dinadala rito upang ayusin, i-separate at i-recycle ng mga residente. Sa kabila ng masangsang na amoy at mababang kalidad ng pamumuhay, nananatili ang mga tao rito dahil ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Nakabuo sila ng ekonomiyang nakasentro sa basura, kung saan kumikita sila sa pagbebenta ng mga recyclable materials. Isa sa mga kilalang landmark sa lugar ay ang Monastery of Saint Simon the Tanner, isang dambuhalang simbahan na inukit sa loob ng bundok at nagsisilbing espiritual na sentro ng komunidad. Sa kabila ng mga kahirapan, ipinapakita ng Manshiyat Nasser ang resiliency, organisasyon, at kontribusyon ng mga marginalized na grupo sa waste management system ng isang megacity. Number 5. Villa Las Estrellas. Ang Villa Las Estrellas ay isang maliit na pamayanan na matatagpuan sa King George Island, na bahagi ng South Shetland Island sa Antarctica, malapit sa baybayin ng kontinente. Itinatag ito ng bansang Chile noong taong 1984 bilang bahagi ng kanilang permanenteng presensya sa rehiyon, at pinangangasiwaan ito bilang bahagi ng Vice Presidente Eduardo Frei Montalba. Sa kabila ng matinding lamig at matagal na dilim tuwing taglamig, ay may humigit kumulang 100 katao ang naninirahan dito tuwing tag-araw o summer season, at bumababa na lang sa halos 20 sa tuwing taglamig. Kabilang sa mga naninirahan dito ay mga siyentipiko, sundalo, at ang kanilang mga pamilya. Mayroon dito mga pasilidad, katulad ng paaralan, health center, simbahan, maliit na tindahan, at kahit isang post office na bihira sa iba pang bahagi ng Antarctica. Isa sa mga interesting facts dito ay ang mga residente ay kailangang sumailalim sa operasyon ng appendix o appendectomy bago payagan manirahan dito, bilang pag-iwas sa medical emergency habang nasa malayong lugar. Tinitiis ng mga tao ang matinding klima dahil sa layunin ng siyentipikong pananaliksik, suporta sa pambansang soberanya sa Antarctic Territory, at upang mapanatili ang presensya ng bansang Chile sa lugar bilang bahagi ng internasyonal na kasunduan patungkol sa Antarctica.
Number 4, Setnil de las Bodegas. Ang Setnil de las Bodegas ay isang maliit, ngunit kamanghamanghang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Cádiz sa rehiyon ng Andalucía, ng bansang Spain. Ayon sa pinakahuling datos, ito ay may populasyon na humigit kumulang 2,700 katao. Kilala ang Setnil, hindi lamang sa makasaysayang kahalagahan nito, kundi sa kakaibang arkitektura, kung saan ang bahay ng mga residente ay literal na nakasuksok sa ilalim o gilid ng malalaking batong bangin, at ang ilan ay nasa loob pa mismo ng mga natural na kuweba. Isa sa mga pinakakakaibang aspeto nito ay ang mga kalye gaya ng Calle Cuevas del Sol at Calle Cuevas de la Sombra, kung saan ang mga bahay ay tila sinasapawan ng napakalalaking tipak ng bato. Nagsimula ang ganitong uri ng pamumuhay noong panahon pa ng mga Moors, at mas pinalawak pa sa paglipas ng mga siglo. Naninirahan pa rin ang mga tao rito dahil sa malamig na klima sa loob ng mga kuweba na nagbibigay ginhawa tuwing tag-init, at dahil na rin sa turismo na isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito. Bukod pa rito, ang komunidad ay kilala rin sa mga produktong gaya ng olive oil, chorizo, at lokal na alak. Sa kabila ng tila delikadong kalagayan ng ilang mga bahay, ang mga ito ay matibay at patunay ng matalinong pakikibagay ng mga tao sa kalikasan. Number 3, Agoshima Island. Ang Agoshima Island ay isang maliit, ngunit kahanga-hangang isla na matatagpuan sa katimugang bahagi ng bansang Japan, sa loob ng Philippine Sea. Bahagi ito ng Izu Archipelago, at humigit kumulang 358 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Tokyo. Isa itong volcanic island na hugis caldera, na ang ibig sabihin ay may bunganga sa gitna, na resulta ng pagsabog ng bulkan, libu-libong taon na ang nakalipas. Sa kabila ng panganib, tinatayang may higit kumulang 170 katao lamang ang naninirahan dito, kung saan ang karamihan ay mga lokal na magsasaka at mga mangingisda. Isa sa mga pinaka-interesanteng katangian ng isla ay ang geothermal activity nito, kung saan ginagamit ito ng mga residente para sa pagluluto ng pagkain at pagpapainit ng kanilang mga tahanan. Sa kabila ng pagiging isolated at may aktibong bulkan, nananatili ang mga tao sa Agoshima dahil sa tahimik na pamumuhay, malinis na kapaligiran, at malalim na koneksyon sa kalikasan at kultura. Wala ring direktang paliparan o pantalan, dahil helicopter o bangka lamang ang tanging paraan para makarating doon, na lalong nagpapalalim sa kahulugan ng komunidad at katatagan ng mga naninirahan dito. Number 2, Socotra Island. Ang Socotra Island ay isang malayong isla na matatagpuan sa Arabian Sea, humigit kumulang 380 kilometro mula sa mainland ng bansang Yemen, na siyang may jurisdiction dito. Bahagi ito ng Socotra Archipelago, at kilala bilang isa sa mga pinaka-isolated na lugar sa mundo, sa parehong geographical at ecological. Tinatayang may populasyon na mahigit 60,000 katao, at karamihan ay naninirahan sa kabisera nitong Hadabo, at sa mga baybayin. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng isla ay ang natatangi nitong biodiversity, na halos 37% ng mga halaman, 70% ng mga reptiles, at 75% ng mga species ng snail ay endemic dito, o ibig sabihin, dito lang sila matatagpuan. Pinakatanyag din ang Dragon's Blood Tree, na may kakaibang payong na anyo, at pulang dagta. Dahil sa kahalagahan nito, sa agham at kalikasan, tinawag ang Socotra bilang the most alien-looking place on Earth, at isang UNESCO World Heritage Site, mula noong 2008. Sa kabila ng matinding init, kakulangan sa modernong pasilidad, at limitado na ugnayan sa labas ng mundo, ay nananatiling nakatira dito ang mga tao, dahil sa kanilang malalim na kaugnayan sa lupa, tradisyonal na pamumuhay, at kabuhayan sa pangingisda, pastulan, at simpleng agrikultura. Dagdag pa dito, maraming residente ang naniniwala na ang kanilang kalikasan at katahimikan ay isang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng buhay sa syudad. Number 1, Floating Villages. Ang floating villages sa Tonle Sap Lake ay matatagpuan sa sentral na bahagi ng bansang Cambodia, malapit sa lungsod ng Siem Reap. Ang Tonle Sap ang pinakamalaking lawa sa Timog Silangang Asya, at kilala sa kakaibang katangian nito, na lumalaki ng 5 beses ang sukat tuwing tagulan, kaya umaabot ito sa humigit kumulang 16,000 square meters. Sa paligid at ibabaw ng lawa, ay matatagpuan ang mga floating villages,
kagaya ng Kampong Phuoc, Kampong Kling at Chuang Canis, kung saan tinatayang may mahigit 100,000 katao ang naninirahan. Karamihan sa kanila ay mga Vietnamese at Khmer, na umaasa sa pangingisda bilang pangunahing kabuhayan. Ang mga bahay nila ay nakalutang sa tubig gamit ang mga bariles, kawayan o lumang bangka, at kasama sa mga nakalutang na estruktura, ang mga paaralan, simbahan, tindahan, at kahit basketball court. Isang kahanga-hangang katotohanan ay ang kanilang kakayahang umangkop sa pabago-bagong lebel ng tubig taon-taon, isang bagay na naging bahagi na ng kanilang kultura at kabuhayan. Naninirahan sila rito, hindi lamang dahil sa tradisyon, kundi dahil ang lawa ay nagbibigay ng masaganang huli ng isda at iba pang likas na yaman, bagay na mahirap matagpuan sa ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng kahirapan at panganib ng pagbaha, patuloy silang nananatili dahil sa kanilang matibay na koneksyon sa kalikasan at kabuhayan na hatid ng lawa. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa mundo nating puno ng kababalaghan at hiwaga, may mga lugar at taong hindi natin aakalaing totoo, pero nariyan sila, tahimik na namumuhay, sa mga hindi inaasahang sulok ng daigdig. Isipin mong mabuti, habang tayo'y busy sa maingay, at mabilis na takbo ng mundo, may mga taong tahimik na namumuhay, sa mga lugar na ni minsan ay hindi sumagi sa ating isipan, na posible pala. Mahirap man paniwalaan, pero totoo, at yan ang ganda ng mundo, puno ng misteryo, at mga kwento. Ang tanong, gaano pa kaya kadaming kwento, ang hindi pa natin nadidiscover? Ikaw, namangha ka rin ba sa mga taong nakatira, sa mga lugar na nabanggit, sa ating listahan? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.